doon na nag-start yung editing, no? Nandun na rin yung pag-balanse, pag-mixing, mastering, no? Kasama po tayo doon sa paggawa. Hanggang sa pagkatapos na po nung final mastering, hanggang sa pag-abot na rin ng final CD, pinuntahan po natin lahat to at nakaranas po talaga yung community na ma-experience po to. Although sa previous albums, nagawa po natin to, mas naging hands-on po tayo, no? Kasi lahat po ng community members alone lang po ang gumawa nito. Pagkatapos po nitong gawin sa final CD na po at naparami na to, replication, dito na po natin na simulan yung ating tinatawag na promotion kung saan yung ating mga kasama sa community, tulong-tulong po nag-market ng albums, papunta po sa mga distribution. Nag-start po to sa yung ating mga Catholic bookstore na St. Paul, Shepherd Staff. Kasama na rin po dito yung commercial na distribution natin, yung sa pinakamalaki pong nagdi-distribute dito ngayon sa ating bansa, yung Odyssey. No? Hopefully rin po sa ating album makapasok rin po sa Praise. Talagang masasabi po natin na kakaiba po yung magpuri ka sa native language. Kasi dito natin mailalabas natin yung ating totoong sarili, no? At yung ating pagpupuri at lalo na yung pagsamba ng ating mga puso, no? Sa pag-aalay sa Panginoon. Ito yung bago naming CD under Star Records. Ang title nito, Hope. Ibig sabihin ng healing of pain and enlightenment. No? So nag-gather kami lahat ng mga singers like si Gary Valenciano, si Emery Chan, Charis Pengpenko, Tony Gonzaga, The Company, ako, marami pang iba. No? Nag-gather kami, gumawa kami ng album para sa mga cancer patients. No? So lahat ng proceeds of the album, as in lahat, will go to Bosom Buddies and I Can Serve Foundation. So, yung mga hindi nakaka-afford ng mga chemotherapy, mga radiation, matutulungan dahil bumili sila ng album na ganito. Muli namin kayong inaanyayahan na dumalo sa Life in the Spirit Seminar tuwing huling Sabado ng buwan. Saksihan ninyo ang patotoo ng miyembro ng Children of Light na nakaranas ng pag-attend ng seminar na ito. Ako po si Sister Josephine Lagmay ng Santa Mesa Chapter, Christ on the Block, at isa po ako sa miyembro ng Children of Light Catholic Charismatic Community. May babahagi ko po yung nangyari sa akin ng LSS. Bali, sobra po yung pagbabago sa buhay ko, especially sa pakikitungo ko sa pamilya. Na doon po ako hinipon ng Panginoon sa pamamagitan ng pagdalo ko sa Life in the Spirit Seminar. Doon ko po natutunan yung pagmamahal sa pamilya at sa kapwa. Kaya naman, inimbitahan po namin kayo every last Saturday of the month na dumalo sa gawain ng Children of Light Catholic Charismatic Community. Itala ninyo ang araw na ito sa inyong kalendaryo at madama ninyo ang pagpapala ng Diyos. Malachi chapter 3 verse 10, Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessings that you will not have room enough for it. This is what is commanded by our Almighty God to us in the aspect of giving in the Christian community. The Children of Light Catholic Charismatic Community gives much importance to the command of giving by our Almighty God because in faith our members believe that it will bring much blessing to them, not only financially but also the blessing in health. Here are some of the sharing from the members of the community that have received blessings because they were faithful in the command of God in tithing. Ako po si Nelia Areglado. Nung ako'y nag-LSS noong year 2000 po. Simula po noon, nakapasok po ako ng trabaho sa Maycris Insurance po, na isa sila sa member po ng community. Na simula po noon, lagi po kami uma-attend ng prayer meeting at saka doon po, itinuturo po nila kung paano po mag-ikapo, na ibig sabihin po magbigay ng 10%. Nung una po, talagang napakahirap kasi maliit lang po yung sweldo ko. Tapos sabi ko, paano yung kung kakaltasan pa ng 10%? Di ko konti na lang yung matitira.
Ngayon, tuwing pong magsasalita si Sister Des, na lagi niya pong tinuturo yung 10% na ikapo na talaga pong nakasulat naman po sa Biblia. Parang nasasaktan po ako kasi isa po ako sa hindi nagbibigay noon. Ngayon, nung sabi ko makapagbigay na po para malaman natin kung ano ba talaga ang magiging resulta. Ngayon po, nagbigay ako. Nag-start po ako. Nung una, di mahirap nga po. Pero nung huli, automatic po pinapakaltas ko na sa sweldo ko. Hindi ko na napapansin na yun pala, tuloy-tuloy na po yung kaltas sa sweldo ko. Kung magkano ang ibinibigay mo, ibabalik din po sa iyo ng Panginoon. Nang higit pa. At simula po noon, napapansin ko na yung mga anak ko, katulad po ng anak kong panganay, nakapag-aral na po siya sa UP Maynila ng medicine. At ngayon po, third year proper na po siya. At yung bunso ko naman nag-aaral sa PUP na napakababa po ng tuition. Sabi ko, ito na yung mga biyaya na bigay ng Panginoon na galing sa pag-iikapo ko. Nang higit pa po sa 10% dahil po pag uma-attend ako sa community, nagbibigay pa rin ako at saka sa simbahan. Kahit po sa pamilya namin, ang ugali ko, madali uminit ang ulo ko, lalong-lalo na pagka wala kang pera, ayun, bayaran na naman sa tuition. Kaya nawala po yun. Basta parang nawawala na lang yung init ng ulo ko na sabi ko siguro hindi tayo pababayaan ni Lord. At napakadali po ng lumapit sa kapwa mo. Parang sabi ko, dati pinoproblema ko yung pang-tuition nung wala pa talaga hindi pa ako nag-LSS noon. Hindi ko pa natutunan yung mga ikapo na yan, yung mga salita ng Panginoon. Hindi ko pa alam yun. Napakainit ng ulo ko. Sabi ko, saan naman kaya ako kukuha ng pera kasi mag-enrollment na naman. Parang mayroong ipinapadala ang Panginoon na tao na malalapitan mo at napakadali naman lumapit sa kanila. At natutugunan lahat na kailangan namin sa pamilya. At ngayon po, yung anak ko namang pangalawa, tapos na siya sa pag-aaral at naghihintay na lang po ng trabaho. Bless na bless po kami. Nakaranas kami ng buhay na nasa Panginoon. At ganun din siguro, yung sa pag-iikapo ko. Sa mga kapatid naman natin na nakikinig o nanonood, naway para maranasan nyo yung naranasan ko, subukan niyo pong mag-ikapo at hindi tayo pababayaan ng Panginoon. The tithes of the members of the community are well monitored and spent for the evangelization that many people may know the love of our Almighty God. Here are some of the ministries where the tithes of the member of the community go to: feeding program, scholarship program, media ministry, radio, TV, and print. Be extremely blessed by obeying God's command according to Luke chapter 6 verse 38. Deposit it to the following account. Or call our community for your pledges, love offerings, or tithes. New album of the Children of Light, ang title po ito, Di Palalampasin, live worship, available in CDs and DVD. Sana po, bilhin nyo rin po dahil ang proceeds po dito, marami po matutulungan. Kayo din po matutulungan din na syempre, pag nakinig po kayo, ma-enlighten po kayo, and you'll be able to hear the word of the Lord.